So sabi po ng MMDA mga ka-reaction, MMDA advisory, approximately 500 rallies and 30 vehicle are marching from EDSA. From EDSA, Corinthians toward the EDSA White Plains. 500 rallies daw. So MMDA, kung masasabi mo nga 500 500 rallies, kung sasabihin natin na 500 rallies yan, bakit kayo nag-aano ng advisory? MMDA, approximately 500 rallies, 30 vehicles are marching from EDSA Corinthians NB toward the EDSA White Plains NB as 3:48 AM. Naku po mga kareaksyon, 3:48 AM pa. Personnel from the PNP are currently on site to maintain peace and order, while AMMDA personnel are managing traffic in the area. Expect slow-moving traffic in the area. Motorists are advised to expect delays and take alternate routes when possible. White Plains Avenue, Eastwoods, and Westwoods is temporarily closed to traffic as of 5:51 AM due to the ongoing rally. The tail end of the rally to currently at EDSA Reliance northbound and EDSA Kamuning flyover southbound. Naku mga ka-reaction, 500 rallies lang daw. 500 rallies lang daw po mga ka-reaction. Yan mga ka-reaction dumarami. Admin, MMDA alert, stalled dump truck due to stalled dump truck daw. Overheat daw yung dump truck kaya may traffic. Rarely cited at Liwasang Bonifacio with or less 300 packs. 300 packs lang daw. Nako mga ka-reaction, 300 packs lang daw po mga ka-reaction. Talaga naman. Malupitan mga ka-reaction ng mga balitaan dito sa MMDA. 500 rallies, balita ko mga ka-reaction, nasa 50,000 na Meta ni Senator Anthony Lacson. Yan ang mga tanong na ayaw nilang sagutin. Ang gusto nila ay ibaon na lamang sa limot ito. Pero sa maigsing panahon na nasa Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta, nahayag ang mga nakakagalit ng katotohanan. Nakita natin lahat ang mesa na punong-puno ng pera at kung papaano ninanakaw ang budget ng Pilipinas para sa flood control na malaking scam at budol-budol. Talagang nasindikato ang Pilipinas at kawawang mga Pilipino. At ito 500 rallies daw po yan. Ito pa yan, 500 rallies lang daw po yan mga ka-reaction. 500 rallies, baka 500,000 maya-maya meron na dyan. Yan ang sinasabi natin. Bongbong! Mag-resign ka na, Bongbong! Bongbong! Mag-resign ka na dyan, bangat! Ayan na, lumalabas na taong bayan! Bumaba ka na sa Malacanang, mga ka-reaction. Na mahirap po mga ka-reaction. Alam po ninyo mahirap. Ito mahirap dyan. Alam po ninyo bakit nagka-traffic dyan malapit sa Malacanang? Bakit? Papakita ko po sa inyo bakit nagkaka-traffic dyan malapit sa Malacanang. Mga ka-reaction. Papakita ko po sa inyo mga ka-reaction. Bakit nagkaka-traffic dyan? Kasalanan lahat yan ni Bongbong Marcos. Maniwala po kayo. Bakit? Ito. Takot na takot Takot to tao na to Ito mga ka-reaction. Papakita ko sa inyo kung bakit nagkaka-traffic lagi dyan sa, nakikita po ninyo mga ka-reaction. Dapat daan yan. Magsimulang umupo si Bongbong Marcos, hindi na madaanan yan. Ganyan ang ginawa. Binarikadahan yan po ang kanyang flagship project. Barikadahan yung malapit dyan sa Malacanang. Hindi na po makakadaan dyan ang mga motorista. Magsimulang umupo siya. Bakit? Takot na takot. Takot na takot. Wala na. Pag umupo si Sara Duterte, mawawala yan. Naku po. Mismong si Ombudsman Boying Remulla nagsabi uulan ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Kabilang sa mga sasampahan, si Senator Rodante Marcoleta. Uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Ayon po mismo yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan, si Senador Rodante Marcoleta. So narinig po ninyo mga ka-reaction, isa lang ang script nila Isa lang ang script nila mga ka-reaction. Si Senador Rodante Marcoleta mga ka-reaction ay ikukulong na. Ito po sa video na ito mga ka-reaction, nagsalita na po si Senador Rodante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan,
Nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Alright mga ka-reaction, bago po natin ituloy itong pagsasalita po ni Senador Rodante Marcoleta, uulitin po natin mga ka-reaction nawa ay maging mapayapa ang Pilipinas magsimula bukas. Magsimula sa araw na ito. Nawa ay maging mapayapa ang Pilipinas. Magsimula sa araw na ito naglalaro ng apoy Ito na po sinasabi natin mga ka-reaction. Yan na sinabi ko na nga Huwag paglaro masyadong maglaro ng apoy nagsisimula na. Ano magagawa natin yan? May papatigil pa ba natin mga apo? Grabe mga ka-reaction. Ano yan? Titigil pa yung mga yan? Aalis pa yung mga yan? Sana, tapos na yan. Endgame na mga ka-reaction. Nasa endgame na tayo. Naku po, yung sinasabi natin. Yan Pamilya, tinatanong po natin sa kanila kung ano ang kanilang pakay. Pero ano po ang ano nyo? Ano bang pakay nyo po ngayon? Ano ang pakay nyo? Ayan po. Hindi raw sila nasagot. Ayan po. Gusto po kamati ko rin yung kanilang panic. Pero sabi nila, hindi sila sasagot. Walang sasagot! Walang sasagot! Nako. Ngayon. Ito. Ngayon, lalabas yung mga yan. Lalabas yung mga Duterte supporter. Lalabas na yung buong Pilipinas. Ano pang gagawin ninyo niyan? Anong gagawin ninyo? Endgame na yan. Sinasabi ko na Huwag masyadong maglaro ng apoy. Huwag masyadong komportable sa kinalalagyan. Naku po, yan ang sinasabi natin. Nagsisimula na po mga ka-reaction. Nandiyan na po tayo sa puntong endgame na yan. Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Ano pang hinihintay mo sa Malacanang? Resign. Wala na, tapos na. Ano pa gagawin mo dyan? Wala na. Wala ka ng kapangyarihan kasi sabi ng taong bayan, ayaw ka na nila. Wala na. Sinasabi natin papatayin nyo yung mga yan. Padadala nyo na may mga baril. Kapag nangyari yun, lalo nang matatapos ang buto-buto dyan. Yung mga pulis, mag-ingat po kayo. Huwag po nang sasaktan yung mga yan. Nakikiusap po kami sa inyo. Naku po, sinasabi po natin mga ka-reaction. Okay, mga ka-reaction, Senator Rodante Marcoleta, nagsalita na nga mga ka-reaction. Pakinggan po natin. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Sandali lang po bago ko po ituloy-tuloy itong kay Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ko na sa nakaraang video ko, sasabit dito si Boying mga ka-reaction. Sasabit dito. Kasi sa oras na ito mga ka-reaction, nagkakagulo na daw di umano sa Maynila. Ito po Ito mga ka-reaction nagkakagulo na di umano. Nagkakagulo na di umano sa Maynila mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction. Sandali lang. Saan ba yun? Ito po. Papakita ko po sa inyo mga ka-reaction. Ito po. Ayan po sa kasalukuyan mga ka-reaction ang nangyayari sa malapit sa may EDSA, sa may White Plains mga ka-reaction. Noong pong nagsalita po itong si Boying Remula na aarestuin na o sasampanan ng kaso sa Sandigan Bayan, itong si Senador Rodante Marcoleta, dalawa pong dahilan niyan mga ka-reaction. Ang isang dahilan po niyan mga ka-reaction, ikulong si Senador Rodante Marcoleta upang mapatahimik na po siya pagdating dito sa flood control investigation. Pangalawa, para wala po siya pagdating ng impeachment ni Sara Duterte. So, isang bala, isang putok sa dalawang ibon.
Kaya dito mga ka-reaction, sinabi na natin dito, sasabit dito si Boy mga ka-reaction, magkakagulo dito kasi hindi papayagan ng taong bayan na arestuin si Senador Rodante Marcoleta, lalong-lalo na wala naman siya ninakaw. Ngayon, pagsasabihin nila, yung 75 million ay binigay ni Mike Defensor or grupo ni Mike Defensor. Ang problema dyan mga ka-reaction, maraming senador, congressman at mga politiko pinonduan galing sa flood control. Si Tuta Sen, ilang maleta di umano ang dinala bago mag-eleksyon. Si Erwin Tulfo, ilang maleta di umano ang dinala galing sa bago ang eleksyon ng 2025. Saan galing yung maletang pera na yon? Di ba sa flood control controversy? Sa flood control? Bakit hindi nila imbestigahan yun? Merong naghatid na maletang pera kay Tuta Sen at kay Erwin Tulfo. Bakit itong si Senador Rodante? Sasabit dito si Boying. Magkakagulo. Ang gagawin nilang ito kay Senador Rodante Marcoleta, kung nakalusot yung kay Jinggoy, hindi ko po alam kung makakalusot itong kay Marcoleta. Kasi pag lumabas po ang iglesia dyan, lalabas na po lahat ng tao. Pag nanguna ang iglesia dyan, mawawarak na po ang Pilipinas mga kareaksyon. Hindi na matatahimik yan. Akala ninyo, aalis pa sa kalsada yung mga yan? Akala ninyo ang taong bayan, yung mga Duterte supporters, saka mga taong galit na, aalis pa sila sa kalsada? Akala ninyo matatahimik pa ang Pilipinas? Sinabi ko na, sasabit kayo dyan. Huwag kayong maglalaro ng apoy, Boying. Huwag kayong maglalaro ng apoy. Hindi lang sa lahat ng bagay makapangyarihan kayo. Hindi sa lahat ng bagay lulunukin ng taong bayan ang gusto ninyo mangyari. At hindi sa lahat ng bagay ay aayaan pa ng taong bayan na magnanakaw na nasa Malacanang at yung pinsan niya ay makakalusot pa dyan. Sinabi ko na nga yan huwag kayong maglaro masyado ng apoy. Delikado yan. Sinasabi ko sa inyo. Maraming mga militar. Hindi ko sinasabing anong tawag dyan, kukudeta sila. Hindi ko sinasabi yan. Marami ng sundalo ang galit na rin. Marami ng kapulisan ang galit na rin sa ginawa ninyo sa Pangulong Duterte. At gagawin pa ninyo kay Sara Duterte at ngayon pakikialaman niyo si Marcoleta. Ako mga reaction, yung 3 tao na yan pinakamamahal ng taong bayan. Digong, Sara, Marcoleta, sila yung pinakamamahal ng taong bayan. Tapos, maglalaro kayo ng apoy. Naku po, nagkamali kayo dyan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ninyo. Sinabi ko na sasabit kayo dyan, Boying. Sasabit kayo dyan. Naku po mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction. Ito na yung sinasabi natin. Pakinggan po natin si Senador Rodante Marcoleta. Naku. Mahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan.
So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Sinabi ko na nga yan ang sinasabi ko ngayon, mga kareaksyon sa kasalukuyan. Ang dami na daw pong tao sa may White Plains. Alam po ninyo, halatang halata naman to si Boying Halatang halata naman, mga kareaksyon. Natakot sila nung lumabas si Tambaluslo, si Martin Romualdez, nung sabihin niya na hindi siya mag-iisang babagsak. Hindi siya mag-iisang babagsak. Kaya naman, mga kareaksyon, nung nagsalita po itong si Martin Romualdez, bigla po silang umatras sa pag-asunto kay Martin Romualdez. Ganon din sa mga kareaksyon na nangyari kay Saldico. Bakit na naimik na si Saldico? Meron na bang deal? Maayos na ba yung deal? Hindi, makukulong ka rin, Saldico, walang hiya ka. Inayupa ka rin. Makukulong ka rin pagdating ng araw dahil ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang susi ng lahat. Ikaw ang tagapag-distribute ng pera kung kani-kanino mo'y binigay. Kung kani-kanino mo'y kinalat ang pera ng taong bayan. Saldico, makukulong ka rin. Kaya kung ako sa'yo, total, makukulong ka na rin man lang, magsalita ka na, sabihin mo ng katotohanan. Baka patawarin ka pa ng taong bayan, malay mo. Ikaw ang gawing state witness, pero makukulong ka rin. At ito, mga kareaksyon na nangyayari ngayon. Masyadong naglalaro po ng apoy. Akala nila dahil kakampi nila si Satanas, kakampi nila ang demonyo, akala nila kayang-kaya nilang laro-laruin ang apoy pagdating sa katotohanan. At akala po nila hanggang sa impyerno kaya nilang pagtakpan ng kanilang mga pagkakasala. Nagkakamali po sila dyan. Sisingilin po sila ng taong bayan. Hindi po mananahimik ang taong bayan, mga kareaksyon. Gaya ng sinasabi natin, nagkamali po, sasabit kayo dito. Nako, sinasabi ko na yun Sasabit kayo dyan. Kasi lahat ng bagay ay may katapusan. Walang bagyo na nanatili forever. Walang isang araw na nanatili ng mahigit 24 oras. Walang awitin. Kahit napakagandang awitin yan, merong katapusan. Walang pelikula na walang katapusan. Hindi po ba, mga kareaksyon? Bawat hininga na nawala sa pagnanakaw ninyo, bawat estudyanteng naghirap dahil sa pagnanakaw ninyo, bawat may sakit na nabuwis ang buhay dahil sa pagnanakaw ninyo, bawat tahanang lumubog, bawat pamilyang nawasak dahil sa pagnanakaw ninyo,
Akala nyo ba, hindi kayo sisingilin ng taong bayan? Ngayon, tingnan natin. Aarestuin si Senador Rodante Marcoleta. Ako naaalala ko mga kareaksyon hindi kumagat ang taong bayan. Hindi kumagat ang taong bayan doon nung inaresto ang Pangulong Duterte. Dahil akala nila magugulo at ibababa nila ang utos ng martial law. Hindi kumibo ang taong bayan nung nalaman nila na itong si Saldico ay siya ang tagapaghatid, tagakolekta, at tagapaghatid kay Tambaluslos at kay Bongbong Marcos ng mali-malitang pera. Hindi pa rin nagwala. Kasi ayaw nilang gamitin nila ang batas militar. Pero sa pagkakataong ito, nako, yan ang sinasabi ko. Di ba? Meron sinasabi natin na pag dumating yung puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Nako, idol pa naman ni Senador Rodante Marcoleta itong si Joseph Estrada at saka itong si Fernando Po Jr. Nako po mga kareaksyon. Hindi ko alam mga kareaksyon. Ako mayroon akong nararamdaman na pagkikinita na hindi magiging maganda ang kalalabasan ng nais nilang ikulong si Senador Rodante Marcoleta. Wala po akong nakikitang positibong mangyayari dito. Wala akong nakikitang, palagay ko ito na yung sabi nga, kumbaga sa yung lagnat, yung lagnat ng pamahalaan ng gobyernong Bongbong Marcos, aabot na ng mahigit 40 sentigrado. Kaya mga kareaksyon, hawak lang tayo. Huwag po tayong gagawa ng hindi naaayon sa batas. At ngayon, kung gagawa tayo ng hindi naaayon sa batas, dahil sa galit natin, pag-iusap, wag. Pwede naman natin silang pababain, pagresyanin, o patalsikin sa mapayapang pagkilos. Ano pang magagawa nila kung ang mga kalsada hindi na mapamadaanan ng kung ang mga rallyista ay handa ng ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan? Wala na po tayong magagawa dyan. At kung magkamatayan at kung magkaroon ng tinatawag na pagdanak ng mga dugo ng mga inosente sa kalsada, palagay ko kailangan na ng helicopter. At alam nyo na kung sino dapat mag-helicopter palabas ng bansa. Helicopter, aeroplano, whatever. Kasi mga kareaksyon, sinabi na ng Pangulong Duterte. Hindi ko nakakalimutan sinabi ng Pangulong Duterte. Mas malala ang mangyayari sa iyo sa nangyari sa inyong ama. Sinusubukan ninyo ang taong bayan Sinasabi ko na nga daan-daan lang kayo. Maging masaya na kayo sa pagnanakaw at abutin kayo ng 2028. Okay lang yon. Kaya nga meron tayong Sara Marcoleta 2028 sa ating channel Umaasa tayo na matapos itong termino ni Bongbong Marcos nang walang aberya. Tanggap na natin yon. Sige na, pagtsagaan na natin. Paabutin na natin ng 2028 yan. Okay? At ninanais natin na maging matagumpay pa rin naman si Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon. Kaya lang wala nga nangyayari mga kareaksyon. Puro mga pautot lang Puro mga tinatawag nating puro pot-ops lang. Puro puro papogi lang. Pero walang laman. Walang ugat na susuporta para mabuhay ang kanyang mga programa. Wala. Tanggap na natin. At ito nga ini-impeach pa si Sara Duterte sa halagang 125 million na galing din naman kay Bongbong Marcos sa kanyang confidential fund. Ngayon, okay lang yun. Punta tayong impeachment. Pero, kapag masyado nyo nang nilaro ang apoy at yung taong hindi nagnakaw sa kaban ng bayan, katulad ni Senador Rodante Marcoleta, nako! Yan ang sinasabi natin. Magulis dili kayo.
Boyeng, nakikiusap kami sa'yo. Huwag mong paglaruin yan. Huwag mo subukan. Yung anak mo nga natanggap ng taong bayan na-absuelto eh. Diba? Alam naman natin na inosente yung anak mo. Sino nagsabi? Yung anak mo inosente. Pero ang taong bayan naniniwalang inosente ang anak mo. Naniniwala, di ba? Naniniwalang inosente siya sa pagiging inosente. Yun lang yun. Pero mga kareaksyon, ito na sinasabi natin. Masyado silang naging masaya. Masyado silang nawili. Masyado silang naging makapangyarihan na galing naman sa taong bayan ng kanilang kapangyarihan. However, ito na. Dito napapasok ang however. Sabi nga, huwag kayong masyadong maging masaya. Ha? Kung yung mga mahihina ang kaya nyo lang, huwag nyong isipin na lahat ng bagay, sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon, ay kakayanin ninyo. At dito nga, sinasabi natin mga kareaksyon, wala ni isang mga nagmamahal kay Senador Rodante Marcoleta na aalis sa kalsada, na aalis dyan sa may kung saan man yan, mga kareaksyon, hindi na talaga matatahimik kapag pinakialaman si Senador Rodante Marcoleta. Ako sinasabi ko na po ito mga kareaksyon. Ayaw ko ng gulo eh. Gusto ko okay lang. Umabot tayo ng 2028, mapayapa, matiwasay. Dapat hanggang dito lang. Okay lang yan. Lulunukin pa ng taong bayan yan. Hanggang dito lang. Huwag naman yung lalagpas kayo dun sa guhit na kahit yung mga inosente at wala namang ninakaw sa taong bayan, aarestuhin ninyo. Kayo naman. May mga taong bayan, may mga Pilipino na hindi napapayag dyan. Yung kay Pangulong Duterte, pumayag pa ang Pilipino doon. Dahil, mga kareaksyon, mahal nila ang kanilang bayan. Mahal nila ang kanilang bayan. Umaasa sila na uusad ang katarungan, uusad ang ustisya sa Supreme Court. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot. At maraming nakapark na mga panawagan na maraming tao lumapit sa Supreme Court para madinig ang totoong katarungan sa nangyari sa Pangulong Duterte. Ngayon, however, dito po kay Senator Rodante Marcoleta, malinaw na malinaw wala po siyang ninakaw. Malinaw na malinaw ginamit niya sa campaign pan. At malinaw na babaluktutin na nila ang batas dyan. Ibebendalo na nila yan. Plunder? Hindi ba pwedeng ano lang yan? Yung, di ba, ibinasura nga sa ano yan dyan sa may Comelec eh. Ibinasura sa Comelec at itong si Boying, binuhay po niya mga ka-reaction. Hindi lang niya binuhay. Talagang buhay na buhay. At ito na sinasabi natin dyan. Papayag ba kayo? Pag nakulong si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-reaction, tapos ng buto-buto ha. Sinasabi ko, pag nakulong siya, wala na. Lahat tayo aabot ng 2028, baka marami nang hindi makakabili ng bigas. Kapag nakulong si Senador Rodante Marcoleta, sasabihin nila, kaya nilang gawin lahat. Lahat ng gusto nilang gawin sa Pilipinas ay kaya nilang gawin. Walang aangal, walang tututol, lahat. Diyan na po lalabas yung mga sundalo, pulis, mga kawatan. Ngayon nga lang mga kareaksyon, di po ba? Wala nang katahimikan ng ating bansa. Wala nang katahimikan. Kahit magtanong ka sa kalsada, gusto mo po bang mapanatili si Bongbong Marcos sa Malacanang? Magtanong kayo anong sigaw ng taong bayan. Oo, hindi. Ako, i-comment po niyo sa comment section mga ka-reaction. Ako po. Sinabi ko na mga ka-reaction na sasabit. Sasabit dito si Boying. Sasabit. Pakinggan po ninyo ha. Ito ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun? Sir, is it, hi, is it Senator Joel Villanueva?
For this week? For PI. For PI? Okay. Hinahawakan po nila si Villanueva ngayon tsaka si Escudero no, for PI. Kapag bumoto po sila ng acquit sa impeachment, ikukulong sila. Kailangan boboto po sila ng guilty sa impeachment. Marami pa yan. Hahawakan nila yung mga PI na yan, preliminary investigation, para hawak nila. Kapag bumoto po sila ng PI, acquit or acquit, kulong. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. And then... And then any... Po sa isang senador, ito po ba yung related? Dito mga ka-reaction, ipapaliwanag dito ni Sir Lito Banayo yung pananakot kay Villanueva at saka dito kay Escudero. Pero ang malas ni Villanueva at saka ni Escudero, katulad nga ni Tambaluslos, nakapark ngayon ang kaso ni Tambaluslos kasi natakot si Boying at saka itong si Bangag dahil hindi raw papayag si Tambaluslos na bababa siya na mag-isa. However, sapat na naman ni Escudero at saka ni Villanueva mga reaction, ang ginawa nila, kung ayaw ninyong makulong, bumaligtad kayo. At yun na nga nangyari. Pero hindi nila kayang gawin kay Senador Rodante Marcoleta yan. Ito, pakinggan po natin mga ka-reaction ha. Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, yung iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas, no? Kaya pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng paalitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito. Sir? For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung basta bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko.
So yun ang kanilang ano, kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang sabihin na natin parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon parang hindi sinasaisip kung ano makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan, ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana, imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan. No? Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial nag-increase from 13 pesos halos 16 pesos per kilowatt hour itong buwan na to, no, itong billing period na ito. At kung ikaw naman ay may tindahang maliit, no, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon. No? Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nila isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan Yun ang problema. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan. No? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin. Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no. 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa 10 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. No? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Cheese at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boying Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon, wala naman na isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na dun sa Gatchalian Group.
Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Cheese at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong. Ano? Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta ng Malacanang ang si Senator Tito Sen at yung isang Tulfo, at tinawag niya ring aso itong si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon, move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero, sino ba nag-umpisa? Di sila rin naman, di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional, itong si Senator Alan, delulu, kung ano-ano, no? Kaya nga, doon mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian, kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So, maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to, bring everybody together and move on, no? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal. Oo, patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir? Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Cheese Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Di parang confirmation din na totoong ang tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir? Yun ang inonor kinilala Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, meron din ako nagamit na salitang tuta hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon. Opo, na-pick up yata. Opo. Sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ang tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin. Hindi pasok. Na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa ito September. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung pagtalakay ito kasi 4 na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, 4 na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalya ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna
kapunan at yung isa sa mga abogado ni ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no. Hindi maaring irigalo ito sa July, ano. At pangalawa, nung hindi pa nangyayari itong gulo sa Senado at hindi pa pumuputok ng todo-todo itong mga pananakip butas sa Blue Ribbon Committee hearing. Nagumpisa na yung iskandalo, pero yung pag-hearing sa Blue Ribbon Committee hindi pa nagiging malaking problema. Ang aking pananaw nun ay maaring umabot pa sa 16, no, ang hindi magko-convict, no? Ibig sabihin, yung iba doon boboto for acquittal at yung iba doon mag-a-abstain. Ang abstention kasi, pag hindi ka bumoto, nag-abstain ka, that is counted in favor of the impeached, yung tinatry na impeachable officer. No? Kasi kailangan 16 to convict, no? Or 2/3 of the Senate. Ngayon, medyo gumugulo ng yung usapan kasi may dalawa na baka hindi maka-attend, no? Yung isa sinuspend for 90 days. So ibig sabihin hanggang Setyembre suspended si Senator Jinggoy, at yung isa naman ay nagtatago at malamang sa hindi ay hindi naman sisipot sa July 6, no? Which means 22 na lang sila na attend ng trial. But still 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict, no? Opo, dinagdagan mo pa kasi Sir Lito, ng mga issue ngayon sa ekonomiya, mababang ekonomiya. Recently lang may survey, social weather stations yata yun, maliit na naman yung ratings ng administrasyon mula po sa mga respondents, mga Pilipino. Tapos, pinasasama naman nila ang imahe ng Vice Presidente. So, tingin mo sir, ano ang maninimbang sa tao? Yung kahirapan o itong impeachment ni VP Sara? Ayoko magsalita ng ng para akong masyadong pessimistic o para akong tawag dun parang nagpe-predict ng doom o predict ng gloom rather, no, ng masama. Pero sa lahat ng indicators ng ekonomiya, nakikita natin na we're not over the hump. Miski sabihin nating nagkaayos, pero huling balita mukhang hindi pa rin pumipirma ang Iran, si Trump pa lang ang pumirma. Yung huling balita ko kaninang hapon. So, bagamat magkaroon man halimbawa ng kasunduan doon sa Iran, no, ang epekto niyan sa ekonomiya natin ay matindi hanggang sa at the very earliest first quarter of next year. Ibig sabihin, yung presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng fertilizer, lahat yan ay hindi manunumbalik sa dati. Maaring bumaba ng konti pero tuloy pa rin. And then we are facing a super El Nino, no? Maraming mga maliliit at small and medium scale enterprises, lalo na yung mga tinda-tindahan sa mga mall, magsasarahan yan, no? Dahil humihina rin ang consumer confidence. Nagtitipid ang tao Ang ordinaryong mamamayan, no? Yung meron pang titipirin, yung middle class, wika nga, no? Yung kasi mahirap na mahirap, talagang wala nang titipirin yan. Isang kahigisan to kaya ng problema niyan, ano kakainin sa araw-araw. Yung middle class magtitipid yan. Yung mga non to necessary items like bagong damit, hindi mo na yan gagamitin kasi may mga mas mahalagang babayarin tungkol sa presyo ng kuryente, pagkain at lahat, no? So I do not see a silver lining in the economy, no, until the first quarter of next year at the best, no. Maaring depende sa super El Nino na yan, gaano katindi at gaano katagal. Kasi pagka may El Nino, mas malakas din ang bagyo.
So kung tumama ang bagyo sa atin ng Setyembre, Oktubre, kung kailan umaani tayo ng palay, abay, napakalaking problema niyan, no? Baka walang solusyon dyan, baka pumila ang tao sa bigas. So, yung mga problemang yan ang mananaig sa damdamin ng taong bayan. So, it is up to us and up to media, up to both social media and traditional. Although yung traditional media, hindi mo maintindihan kung bakit ganyang parang kasama na sa pagtatakip, no? It's up to us to remind people na ayan, kaya nangyayari itong lahat ng to, yung lahat ng dapat na gamitin ng gobyernong pera para tulungan ang taong bayan, nakulimbat na. So babalik na naman, again, as you discussed earlier, babalik na naman yung iskandalo sa flood control. Babalik na naman, hindi lang naman flood control, pati sa gamot, di ba? Nababasa natin, naririnig natin yung sa Department of Health, no? Pati mga gamot, halos lahat na yata ng ahensya ng pamahalaan ngayon kanya-kanyang pangungulimbat ang ginagawa no? Corruption has become the biggest reason why people continue to suffer under this administration. Opo, tsaka recently sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung diskontento raw sa mga nasa hanay po ng AFP ay umaabot na raw sa pinakamababang ranggo, meaning yung nasa foot soldiers na daw mismo. At sabi po, nababahala po ang dating Chief PNP na baka raw gamitin itong mga komento o itong sapantahan ng mga nasa serbisyo para po magkaroon ng anarchy dito po sa bansa. Ano tingin mo doon, sir? Impeachment, kahirapan, krisis, halo-halo na po kasi. Well, the lower they are in the military rank, the more difficult their life is. Kasi ang sweldo niyan, miski na dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sweldo ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi pa rin makaagapay yan sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. So they really feel it. Kung tayong mga ordinaryong mamamayan, we feel the difficulty, the cost of living, no? Sila din ganon, ano? Tapos hiwalay pa sila sa kanilang pamilya nila nandito sa sila kung saan pinapadala sa ating bansa, no, sa ating kapuluan. So totoo 'yon, yung sinasabi niya, at hindi lang naman galing sa kanya, narinig ko na rin niya sa ibang mga retired colonels and generals, no. At in fact ang sabi sa akin yung regional battalion commands pababa, malaki ang disgusto. Pero hindi naman natin matansya kung aabot yan sa extra constitutional na gulo, no? Wag naman sana kasi total 2 years, less than 2 years from now magkakaroon na tayo ng halalan, ano? Pero totoo na meron talagang disgusto sa hanay ng ating kasundaluhan. Opo. Sir, huli na lang, sir. Kayo po ang nagbanggit, no? Isa sa mga nagbanggit doon sa plano po na Constitutional Assembly. Baguhin po ang konstitusyon, wala po election sa 2028. Pinika po ni Senator Amy Marcos. Ano ang monitoring niyo, sir? Buhay pa ba yung usaping yon? Matapos sabihin on air ng mga senador on the record na di nila gusto yung plano na yon at magkakaroon ng election sa 2028. Meron din pa po kayong mga ganong chatter? Akala ko ay humupa na yon pagkatapos ng privilege speech ni Senator Amy kung saan maraming mga senador sa mayoriya pa na nagsabing hindi sila papayag. Pero kahapon at kaninang umaga, may mga sources ako, no? Una, isang mayor, isang sikat na mayor, kilalang mayor, no? Ng isang malaking lungsod. Tapos, 2 congressman ang nagsabi na meron silang nauulinigan na planong mag-convene ng joint session of Congress pagkatapos ng SONA. No? Kasi nagjo-joint session lang ang Kongreso, mababa at mataas na kapulungan pag SONA. No? Under normal circumstances, that is the only time. Pero ang sinasabi, mukha daw magpapatawag ng joint session, no? At papayag daw itong bagong mayoriya
ng Senado para sumama doon sa joint session. Ibig sabihin, baka nagpaplano na naman nung CONAS or kung anumang paraan para baguhin ang ating saligang batas at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Hindi pa po ba sapat yung impeachment para po harangin yung kalaban? Kung hindi ma-impeach. Di ba? Kung hindi pwede ito naman, walang katapusan, no? Sapagkat parang talagang gagawin ang lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan si Inday Sara Duterte na maging Pangulo at para mapalawig ang kanilang, kung hindi man sila, yung kung sino ang gusto nilang pamuno pagkatapos ng kanilang termino. Ako po. Sir, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Nako, marami pong nanonood ngayon na overseas Filipino workers. Umaga po sa kanilang mga lugar ngayon, tanghali, hapon. Ano po ang inyong payo at huling mensahe ngayon pong weekend? Huling mensahe ko, MJ, no? Huwag silang bibitiw, no? Huwag nilang kalimutan, huwag nilang kakalimutan na sila ay naghihirap ngayon. Sila ay nakalulugod na ang kabuhayan, lalo na ang kinabukasan ng ating saling lahi. Dahil sa sobra-sobrang korupsyon na nangyari sa nitong nakaraang 3 at 4 na taon na ngayon. Itong flood control scandal na hindi lamang nasisira ang mga kabuhayan at hindi lamang nagugulo ang ating mga buhay at pera natin yung nawaldas, napunta lamang sa iilang mga sakim na congressman at senador. Kung hindi, no, maliban pa dyan, yung may mga buhay na nawala dahil sa mga flood, mga pagbaha, no? Nakalulungkot nga, meron pang earthquake tayong may lindol pang napakalakas doon sa Sarangani at sa South Cotabato. Pero maliban dyan, ilang daan ang namatay dahil sa pagbaha, hindi lamang sa kung saan-saan lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa Metro Manila, no? Hindi natin, huwag nating kalimutan ito. Patuloy nating pakinggan ang katotohanan. At sana naman, pero parang hindi ko maintindihan paano mo naman iisipin na si Erwin Tulfo hindi gagawin ng pagtakip ng katotohanan, mukhang kasangkot din siya, no? Parang hindi ka na magkaroon ng tiwala sa Senado ngayon, sa mayoriya ng Senado, na gagawa ng paraan para mailahad ang buong katotohanan. Pero huwag tayong bibitiw. Bilang mamamayan, dapat tayo mismo ang patuloy nating i-insist, patuloy nating hingin, patuloy nating diskubrihin kung ano ang katotohanan at sino ang mga dapat managot dito sa flood control scandal na to. Yan po mga kababayan, ang political analyst at strategist si Sir Lito Banayo. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo. Salamat sa SMNI. Opo, yan po mga kababayan, ang ating panayam. Narinig nyo yon?